Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno at shoutout kay Albert. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Siyempre naniniwala kami sa sinasabi ng may-ari ng nayon, ngunit alam din namin na ang sinasabi ng may-ari ng nayon ay madalas para sa kapakanan ng pangkalahatang sitwasyon at upang patatagin ang puso ng lahat. The fact is walang antidote para sa blood poison sa atin, yung may minor injuries maaring maayos, pero kung mas malala, isa lang ang kalalabasan. Mamatay. Sa katunayan, ang pangungusap na ito ay hindi gaanong mahalaga sa mga taong may mataas na paglilinang. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong may mataas na paglilinang ay may medyo mataas na mga kakayahan, at natural na ang mga pinsala na kanilang dinaranas ay medyo magaan na may mataas na posibilidad. Gayunpaman, para sa mga taong may mababang antas ng paglilinang, ito ay isang suntok na maaaring magdulot sa kanila ng matinding pressure at magre-refresh sa kanilang sarili. Walang paraan upang sila ay magpagamot, kaya sa katunayan, sila ay sinabihan at ang kanilang hatol na kamatayan ay inihayag, at malinaw naman, ang mga ganyang tao pa rin ang account para sa karamihan. Kaya nga, nang malaman ng maraming tao na sila ay nalinlang ng may-ari, sila ay tumayong muli sa galit. Hindi nila maisip na linlanggan sila ng kanilang may-ari ng nayon, at nakaramdam sila ng matinding pagkadesperado at pagkahilo. Niloloko man sila ng mga pinaka-senior superiors nila, hindi ba't ang anumang pag-asa na mayroon sila ay katumbas ng pagnanais. Sandaling hindi nakaimik ang may-ari ng nayon, sa totoo lang, totoo nga ang sinabi nila, hindi niya alam kung paano gamutin ang lason sa dugo, at wala siyang anumang solusyon. Kahit siya mismo ay pumayag na rin na isang grupo ng mga tao ang mamamatay. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagkalito, ang may-ari ng nayon ay pinilit pa ring ngumiti, gagawin ng nayon ang lahat ng makakaya upang tretuhin ang lahat, kaya't mangyaring huwag mag-alala. Oo, at aabisuhan namin ang aming mga superior sa lalong madaling panahon at hilingin sa kanila na magpadala ng mas makapangyarihang mga tao upang tretuhin ang lahat. Dapat mayroong isang tao sa punong tanggapan na makakatulong sa iyo, kaya't manatiling kalmado. Ang itim na hangin at puting mga sugo ay nagmamadali ring nakiisa sa pagpapaliwanag, na umaasang mapawi ang damdamin ng lahat sa lalong madaling panahon. Kahit ang may-ari ng village ay kayang magsinungaling, hindi ko na talaga alam kung ano pa ba ang dapat kong paniwalaan. Iyon ay, sa puntong ito, sa tingin ko ay may isang tao lamang na mapagkakatiwalaan, at iyon ay ang taong nakita natin ng ating mga mata. Ang VIP lang talaga ang makakapagligtas sa atin, kaya walang maniniwala sa atin. Sa VIP lang tayo naniniwala. Pagkasabi nito ay maraming tao ang tumingin kay Han Sanchen. Hindi gaanong nag-react o nagsalita si Han Sanchen, ngunit ang kasalukuyang may-ari ng nayon ay napahiya ng ilang sandali. Ito ay katumbas ng kanyang mga tao na lumingon sa panig ni Han Sanchen, gayunpaman, walang ginawang kakaiba si Han Sanchen mula simula hanggang wakas, sa kabaligtaran, sa ibabaw, parang ginagawa pa rin ni Han Sanchen ang lahat para tulungan sila. Saglit. Hindi niya alam ang gagawin. Kung pupunta ka at magpaliwanag ng pilit, hindi mo masisira si Han Sanchen, total wala naman siyang nagawa at tinutulungan ka pa rin, kung gagawin mo ito, hindi ito katulad ng pagpilit kay Han Sanchen. Hindi. Upang maging tumpak, isang halimaw. Pero kung hindi mo ipapaliwanag, buti na lang, saan na lumipat ang puso ng mga tao, at tuluyang nawala ang dignidad niya, ang may-ari ng baryo. So, kahit anong gawin mo, parang hindi magandang bagay. Ang tanging mapagkakatiwalaan ay ang sariling mga salita ni Han Sanchen, na hindi lamang maibabalik sa kanyang panig ang mga puso ng mga tao, kundi maging posible na muling malutas ang usapin. Ngunit,
Ang nangyari ay si Han Sanchen ay hindi nagsalita o nagpahayag ng kanyang posisyon, na nagpahiya sa may-ari ng nayon ng ilang sandali. Tila hindi nararapat para sa iyo na himukin siya na ipahayag ang kanyang posisyon, tapos ang daming nanonood, kung itutulak mo siya ng husto, malalaman ng lahat na ginagawa ito ng kagalang-galang na panauhin upang makipagtulungan sa iyo. Pero kung hindi mo ipipilit, hindi uobra kung ipagpapatuloy mo ito, naantig ang puso ng mga tao, ang susi ay ang sitwasyon ay lubhang nakakahiya. Pagkatapos ng lahat, siya ay ang Panginoon ng isang nayon at nais na iligtas ang mukha. Sa pag-iisip nito, mabilis siyang tumingin kay Han Sanchen, umaasang matutulungan siya ni Han Sanchen ng mabilis. Sa oras na ito, tila hindi nakita ni Han Sanchen ang mga mata ng may-ari ng nayon, saglit, naging subtle ang atmosphere. Matapos ang mahabang panahon ay hindi pa rin nagsasalita si Han Sanchen, biglang hindi na nakatiis ang may-ari ng nayon at nagmamadaling naglakad papunta sa Han Sanchen sa ilang hakbang. Ang may-ari ng nayon ay nag-aalala sa mahinang tinig, talagang nagpatawa ka sa nangyari sa nayon, gayunpaman, kagalang-galang na panauhin, alam mo rin na ang iyong dugong may lason ay talagang napakalakas na marami na ang nararamdaman na hindi sila mamamatay sa lalong madaling panahon, kaya, kapag mainit ang isip at ang puso ay balisa, magagawa ng isang tao ang gayong katawa-tawang bagay. Mahal na panauhin, mayroon kang kakayahang magpagaling ng dugong may lason, natural, lahat ng tao ay higit na nagtitiwala sa iyo ngayon, mangyaring gumawa ng isang bagay at magsabi ng ilang mga salita upang matahimik ang mga tao. Ayaw talagang magpakatanga ng may-ari ng nayon, pero nang umabot na sa puntong ito, wala na siyang choice kundi gawin ito. Bagamat talagang medyo pangit na gawin ito hindi katanggap-tanggap kung iisipin mong mabuti, kung tutuusin, ito ay higit na mas mabuti kaysa noong dumating ang mga tao mula sa punong tanggapan at nakitang ganito ang kaguluhan sa kanilang nayon. Total binibigyan lang niya ng maikling village si Han Sanchen, ngunit kung ang mga tao mula sa punong tanggapan ay dumating at makita ang kasalukuyang sitwasyon, ito ay hindi kasing simple ng pagkawala ng isa sa kanyang sariling mga tao. Bilang may-ari ng nayon, tiyak na masasabing hindi siya mahigpit sa pamamahala at nagdulot pa ng ganitong kaguluhan sa kanyang mga nasasakupan sa nayon. Ang bagay na ito ay may kaugnayan sa pagsulong sa karera sa hinaharap, at kahit nasabihin ito ng malupit, ito ay isang malaking tandang pananong kung ang posisyon ng may-ari ng nayon ay maaaring mapanatili sa hinaharap. Sa makatuwid, sa paghahambing ng dalawang kahihinatnan, ang may-ari ng nayon ay masunurin na pinili ang una. May problema sa mukha ni Han Sanchen at medyo nahihiya, kung may kahilingan ang may-ari ng nayon, natural na susubukan kong tulungan ka, ngunit ano ang gusto mong sabihin ko? Sa tingin ko kahit na gusto kong sabihin ito ngayon, masasabi ko lang sa lahat na kaya nating iligtas ang lahat. Sa pamamagitan lamang ng pagpapapaniwala sa lahat na silang lahat ay may posibilidad na mabuhay ay mapapawi at medyo mahinahon ang damdamin ng bawat isa, at ang kolera na ito ay maaaring magwakas. Alam ni Han Sanchen ang sasabihin, at natural na alam ng may-ari ng nayon kung ano ang sasabihin. Mahal na panauhin, oo, basta ang sabi mo, gagawin namin ang lahat para mailigtas ang buhay ng lahat, at siguradong maniniwala sa iyo ang lahat, sabi ng may-ari ng nayon. Mapait na ngumiti si Han Sanchen, hindi mahirap magsabi ng salita, ngunit paano mo hihilingin sa akin na sabihin ito? Lumingon si Han Sanchen at tumingin sa may-ari ng village, halatang natulala ang may-ari, alam niya na dahil sinabi niya ito, ayon sa teorya ay malamang nasasang-ayon ang natatanging panauhin. Total, makipagtulungan lang sa isang pag-arte, hindi naman masyadong demanding. Siyempre naisip din niya na matatanggihan siya, pagkatapos ng lahat, ang mga VIPs ay pinili at selyadong mula sa kanilang pananaw, sa katunayan, mahirap sabihin kung gaano sila pinagkakatiwalaan ng mga halimaw. Sa paghusga mula sa masungit na karakter ng halimaw, hindi sumasalungat sa kanila ang kanilang pinakamalaking kasiyahan sa ngayon, talagang imposibleng humingi ng tulong sa kanya. Gayunpaman, ang hindi niya pinangarap ay tumanggi si Han Sanchen, at nang tumanggi siya, direktang inatake niya ang kanyang hukbo, na nahuli sa kanya ng ilang sandali at hindi alam kung paano sisegot. Ito. Paano ko hindi sasabihin ito? Sabi ng may-ari na may halong hiya. Sa puntong ito, kahit na nakaramdam siya ng panlulumo, ang may-ari ng nayon ay kinailangang igiit ang kanyang mga ngipin at lunukan ito sa pag-asang makumbinsi si Han Sanchen.
Siyempre madaling sabihin ang isang bagay, ngunit anuman ang aking personalidad, ang aking estilo ng paggawa ng mga bagay, o ang aking dignidad, dapat kong gawin ang sinasabi ko. Sinadya ni Han Sanchen ang pagtaas ng boses dito, para marinig ito ng lahat ng naruroon. Kung hihilingin mo sa akin na sabihin na ang buhay ng bawat isa ay matitiyak, natural kong sisiguraduhin na lahat ay may pagkakataon na mabuhay. Ito ang pangako ng aking pagkakakilanlan dito, at ito rin ang prinsipyo na sinusunod ko sa loob ng maraming taon. Ngunit ang katotohanan ay imposible para sa akin na mailigtas ang napakaraming tao. Ang ibig sabihin nito ay marami sa kanila ang maaaring nalinlang ko, at lahat sila sa huli ay mamamatay. I can't do it. Ayokong lokohin sila, lalo na sa huling sandali ng buhay nila. Ano? Ang mga salita ni Han Sanchen ay nagpagulat sa may-ari ng nayon, ang espesyal na sugo na nakaputi, at si He Fang, kung ang kanyang mga naunang salita ay itinuturing na laban sa general, ngayon, ang mga salita ni Han Sanchen ay direktang tumagos sa puso ng punong commander, na ang mga tao sa ibaba ay ganap na nag-alab. Ang mga salita ni Han Sanchen ay tila pinapuna ang dealer sa paghiling sa kanya na manloko, ngunit sa katunayan, para sa maraming mga tao na may makalupang paglilinang, ang mga maiinit na salita sa taglamig ang nagdulot sa kanila ng kagalakan sa isang napakalamig na mundo, isang pahiwatig ng init. Sila ay sineseryoso, at ito ay sineseryoso ng isang matimbang tulad ng Han Sanchen. Nararamdaman nila na sila ay tinatrato bilang tao, kaya ang kanilang paborebleng impresyon sa Han Sanchen ay tumataas din ng baliw. Okay, well said, what the distinguished guest said is simply wonderful. Iyon ay, ang aming walang katapusang pagtitiwala sa iyo, kagalang-galang na panauhin, ay hindi nawalan ng kabuluhan, ikaw ay tunay na nabuhay sa amin. Habang tumaas ang kanyang mabuting kalooban at tiwala sa Han Sanchen, mas lalo siyang nadismaya sa sikat na tindahan. Kung tutuusin, pati ang may-ari ng nayon ay napatunayang mapagkunwari, tinatrato sila bilang mga laruan, basura, at muling ginagamit bilang basura. Pagkatapos, ang lahat sa buong sikat na tindahan ay halos gumuho sa kanilang mga puso. Para bang gumuho ang pagkatao ng may-ari sa kanilang mga puso. Inisip nila na siya ay isang napakadangal na tao, isang taong may walang katulad na awtoridad, isang manager ng isang sikat na tindahan, at isang taong humarap sa mga bagay ng patas at makatarungan. Sa totoo lang, isa lang siyang ipokrito. Minsan, napakalupit ng mundo. Napakahirap makuha ang tiwala ng isang tao, kailangan mong gumawa ng maraming bagay para mapabilib siya ng paunti-unti, at pagkatapos ay magtiwala siya sa iyo at sumuko pa sa iyo. Gayunpaman, napakasimpleng mawala ang tiwala ng isang tao, isa lang ang kailangan mo, o kahit maliit na bagay, para madiskubre niya na nagsinungaling ka sa kanya, tapos lahat ng tiwala na itinatag noon ay agad na babagsak. Pagkatapos nito, hindi ka na niya muling pagtitiwalaan. Sabi nga sa kasabihan, mahirap maging mabuting tao, pero madaling maging masamang tao. Maaari kang maging isang Buddha kaagad sa pamamagitan ng paglalagay ng butcher knife. Marangal na panauhin, ikaw, labis na nanlumo ang may-ari ng nayon. Kung sino pa man yun, sinampal na niya ito, kung hindi ka tumulong, kalimutan mo na, kung mag-cheer ka pa dito, sobra na. Gayunpaman, ang taong ito ay si Han Sanchen, isang taong hindi niya kayang masaktan. Lahat ng sinasabi nila ay may katuturan, kaya anong mga dahilan ang ginagamit mo upang pabulaanan sila? Saka, sa makatuwirang pananaw, walang ginawang mali si Han Sanchen, sa pangkalahatang pananaw, tinutulungan siya ng mga ito, kaya wala siyang dahilan para magalit sa iba. Sa pag-iisip nito, talagang hindi komportable ang may-ari ng nayon. Lahat, please be quiet, you have misunderstood, the owner of the village did not mean that, the owner of the village wants to let the distinguished guest say a few words, gusto lang niyang subukang pakalmayan ang emosyon ng lahat ng medyo para maayos natin ang problema. Hey Feng, Bai, di ba? Na tinawag ng mismong may-ari ng nayon, ang sagong nakasuot ng puti at si He Feng ay medyo nalito, gayunpaman, mabilis nilang napagtanto ito at tumanggo. Oo, lahat, iyon ang ibig sabihin ng may-ari ng nayon, huwag masyadong mag-isip. Kayo ang lahat ng yaman ng isang sikat na tindahan. Bawat isa sa inyo ay napakahalaga sa may-ari ng tindahan.
Gusto ng may-ari ng tindahan na iligtas ang buhay ng bawat isa sa inyo. Pagkatapos ng lahat, kung sino man sa inyo ang namatay, kung gayon para sa may-ari ng tindahan, kung gayon ay walang anumang pakinabang. Sa sandaling lumabas ang mga salita, sabay-sabay na nagsalita ang tatlong nangungunang executive, bagamat halatang sinusubukan nilang bumawi sa kanilang sinabi, ang kanilang mga salita ay may bigat pa rin pagkatapos ng lahat, ang mga damdamin ng maraming tao na naruroon ay muling pinigilan sa isang kahulugan. Nang makitang bumuti na ang sitwasyon, hindi napigilan ng may-ari ng nayon kundi panasan ang malamig na pawis sa kanyang noo, hindi niya inaasahan na siya, isang marangal na may-ari ng nayon, ay halos pukawin ang galit ng karamihan dahil sa kanyang hindi naaangkop na mga salita, hindi rin niya inaasahan na, halos maggulo ang sikat na tindahan. O kahit naganap na wala sa kontrol. Siya mismo ay nababalot ng malamig na pawis, buti na lang at naayos nila sa tamang panahon at naibalik ang lahat, hindi pa umabot sa point of no return ang mga bagay. Gayunpaman, siya ay hinalinhan, para sa Han Sanchen, hindi nakamit ang layunin, sa kritikal na sandali na ito, dapat siyang lumabas para magdulot ng gulo. Alam din niya na kung ang mga naunang panunokso ay nagbubunga lamang ng emosyon, ang mga kasunod na mga panunokso ay dapat gawin sa isang hakbang. Dahil lahat ng emosyon ay nasa lugar Yun na na. nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!